Good day everyone, today is May 3, Saturday, alas 8 ng umaga. At nangangapa pa rin tayo sa bagong camera natin. Hindi natin makuha-kuha yung saktong timpla. And ngayon, ang settings natin ay naka 30 frames per second, 60 shutter speed, white balance, ISO is naka auto, and then ND filter na 32 para mag-create siya ng motion blur effect. So kamusta po kaya? At the same time pala naka iLag tayo and color grade. So maya maya tanggalin natin ang color grade at para ma-differentiate nyo anong pinagkaiba. So yan po ang effect. May motion blur siya kapag naka low frame rate and naka color grade. So ngayon remove natin ang color grade at kamusta naman kaya. So ayan, without color grading. So very flat ang color niya, dull, very dull. Pero pag naka iLag ka or sa GoPro naka flat ay mas marami yung room for adjustments mo. Unlike kung naka-set ka lang ng auto lahat, standard, ay mahirap nang timplahin. At nag-stop tayo at pinalitan natin ng konti ang settings. Ngayon tinanggal natin yung naka-off na iLag or flat. Bale naka standard color na siya, vivid HDR mode. Pero naka low frame rate pa rin, 30 frame rate per seconds, and then 60 shutter speed. ISO, white balance is naka auto, and ND filter na 32. So ano kaya ang pinagkaiba compare sa kanina na naka iLag tayo? Hindi ko kasi makuha yung gusto kong itsura ng video na ine-expect ko. Kaya tayo kumuha ng Insta360 Ace Pro 2. Pag daytime mas hinahanap ko pa rin yung video quality ng GoPro. Pero pag nighttime lamang na lamang si Ace Pro 2 dahil sa low light condition niya. Sa low light capability niya. Maya maya palitan natin sa last natin na setting, standard lahat, walang ND filter, naka 60 FPS 4K. Tignan natin. Currently pala naka wide mode tayo, hindi tayo na action mode or hyper view sa GoPro. Sa Insta360 action mode ang tawag nung hyper view nila. Walang kuha natin hazard. So kumusta po kaya ang kuha nitong naka cinematic setting, 30 frames per second, 60 shutter speed, white balance, ISO, naka auto, ND filter na 32. Kaya lang naka wide mode tayo. Subukan na natin i-crop ang video mamaya. And
Hinto naman tayo. Palitan natin ang setting. Standard natin lahat. At ito naman ang setting na nagbe-blink na pala ang gas natin. Ito naman ang setting na naka-standard lahat, auto mode lahat. Pero may ND filter tayo na 32. So second to the last setting natin. And wide mode 4K, so 4K 60 and auto, shutter speed, ISO, white balance, auto rin. Kumusta po kaya ang kuha? So malamang wala na itong motion blur dahil hindi na siya naka low frame rate. Mamaya last setting natin, tanggalin natin ang ND filter kung ano bang pinagkaiba. Hindi na natin i-color grade para noticeable lang difference. Only color grade natin yung kanina na naka-flat or iLog. Agay, bit bad sick. Pag-gas tayo, may malapit na gas station yun. So unahan. So pasensya na po bago ang action cam natin, pero pangit ang kuha natin. Hindi ko masatisfy sarili ko sa video quality na gusto ko ma-achieve. Kaya pinagpraktisan ko pa. Kaya pag-gas tayo dito, baka matuyuan tayo, mahirap nang magtulak. Mahal dito. My gosh. Dagdag lang tayo sa petrol. $95. So saglit lang po, magpapalit na naman tayo ng setting natin. Tatanggalin natin ang ND filter. Wala sir. Dahil lang, tanawan na ako akong cash. Ayan, same settings lahat na naka 4K. And yung ND filter 32 lamang ang tinanggal natin, pero naka standard mode and automatic lahat ng settings. Maputek. So kamusta po kaya kuha? This time hindi na natin ito galawin o i-color grade para noticeable ang difference sa mga ibang settings kanina. Sana ma-achieve natin yung gusto nating quality ng video na result. Para hindi tayo maghinayang sa bago nating camera. Kasi before tayo bumili nito, actually before ni Mrs. binili ito sa atin as gift, ay pinapili niya tayo, torn between Osmo Action 5 Pro and itong Insta360 Ace Pro 2 tayo. Both cameras are highly recommended pa mga low light shots dahil daig na daig nila si GoPro. Sobrang napag-iwanan na si GoPro sa night shots. Dahan-dahan tayo. Maraming namimitik dito eh. Saglit lang. Putulin natin sandali and then continue natin sa may unahan. Babagot kayo sa ganitong takbo. Ayun o, doon sa tabi may namimitik doon. Kaya yung mga taga Davao ay or dahil dito sa Davao, maghunos nili kayo dito banda sa may diversion. Maraming namimitik dito. Yan, buka natin konting speed. Maganda pag naka-standard lahat, naka-auto, hindi ka na mapagod magtimpla-timpla ng color. Kaya lang
Kung hindi mo naman gusto yung may cinematic effect, ay okay na rin, mag standard palagi. Pero kung ang habol mo, makakreate ka ng motion blur or cinematic, ay kailangan mo mag low frame rate and ND filter. Dahil kung hindi ka gagamit naman ng ND filter while nag low frame rate ka, ay tsak, sunog, overexpose ang videos mo. Last time nag-try tayo, nag low frame rate tayo, and then naka ND32, kaya lang hindi ako satisfied. Parang overexposed pa rin. Unlike doon sa GoPro natin, ay pag naka low frame rate and then ND32, maganda ang kuha. Yun lang ang reklamo ko kay GoPro, ay pag nag hyper view, sobrang nadi-distort yung paligid ng video. Unlike sa Ace Pro and DJI Osmo Action, ay hindi halata ang distortion sa videos. Sarap ng tunog ni MT-10. So ayun po, tulungan niyo ako mag-decide sana magandang settings or magbigay po kayo ng suggestions paano makuha yung settings na cinematic na malinis. Sa ngayon ay nangangapa ako sa bagong action cam natin. And dito na natin tapusin. Subok lang natin sa ating mga action camera settings kung anong maganda. So, hopefully matutunan din natin para mga susunod natin na videos ay magandang kuha, kahit na walang kwentang video pa rin. So ayun po mga kaibigan, at see you on the next vlog. Alam.